maigsoon sa atong pagpanaguban dinhi sa atong tulumanon nya standby to ha kay karong mga gutlo ato na pod makauban maigsoon ang atong mga kapulisan no din karong butaga atong mamahimong guest no sa atong programa no ang atong police hour diri sa Bumbo Radio si Police Captain Darlene Migulias ang atong station commander no sa Butuan City Police Station number 6 aron ato pong pakisayran no unang-una ang mga programa no ga iya pong gipatuman sa iyang area og lakip na nini no ang pagpatunhay sa peace and order situation mga pinalanggang tigpaminawan. Okay? Nya kung doon na po mo'y mga pangutana, pwede po ninyo na ipaabot no, sa comment section sa atong Facebook page aron po nga mahatagan mo og direkta nga tubag. Okay? So di ta maglangan ato unang hatagan og oras no nga makapabot sa iyang pagpanimbaya no si Police Captain Darlene Migulias. Ma'am, maayong buntag og welcome no diri sa atong pagpanaguban. Pinduton ni sir. Okay na. So maayong buntag no sa ato ang mga viewers o listeners diri sa Bumbo Radio Butuan o live nga naapod sa Facebook sa programa nga Police Hour hosted by Sir Ray Brangan. So maayong buntag ka natong tanan. By the way, ma'am, no, kumusta tuod ang Police Station number 6 ang pinaka bata nga mga police station no dinhi sa dakbayan sa Butuan? So far ang Police Station 6 kay bago pa man jud siya gitukod, gi-activate lang siya last November 2025. So so far wala naman tay lain nga dinagkong paghitabo aside katong pag-activate yun namo no nga na jud akong paghitabo dayon. Generally peaceful man siya ang among area of responsibility. Pila og unsa nga mga barangay ang sakop sa imong EOR, Ma'am Darlene? So ang Butuan City Police Station 6 na ay 9 barangays, Tagibo, Sumilihon, Antikala, Pianing, Bubon, Cabcabon, Los Angeles, Baubawan o Santo Niño. So, kumusta so far no ang suporta pod gikan nining siyam ka mga barangay nga ilalom sa imong area of responsibility? So far sir, very supportive ang ato ang mga barangay councils no sa nasangpit nga mga barangay. So dako pod ila ang pagpasalamat nga naa na pod ang Butuan City Police Station 6 aron pod nga ang response sa police is madali-dali lang unlike sa katong naapa siya sa Station 4 which is dako 27 barangays pud sila so dili kay siya maapod-apod no kung may mga responde kay layo man gud ang mga areas. So sa pagkakaron dako ang pagpasalamat sa ato ang mga barangay councils at kanang 9 barangays og dako pud supportive jud pud sila sa ato ang station. Ang number ba sa mga personahe sa Station 6 susama ra o gaihap sa uban nga mga police station? Sa pagkakaroon is kami pa jud ang pinakagamay og number as to the number sa personnel nga nabutang sa Station 6. So nag-anam-anam pa og puno og mga personnel kung naay ma-download from regional headquarters. So gina-balance pud nga naapoy mabutang sa among station. I see. Base sa porma sa matag police station, pila man gyud tuod, Ma'am Darlene, ang required number no sa mga police nga naa sa usa ka police station? So ang required number jud no sa based sa atong staffing pattern is naa siya sa 54 to include non-uniform personnel. Pero kani nga ihapadayon pa nga gina-comply sa Station 6 nga
punan. Yes, sir. As of karon sir, na pa mi 52 personnel, wala pa mi NUP, which is ang NUP dako po jud siya og kabahinan kay sila man jud unta ni ang in charge sa amo ang crime registrar. Pero since wala pa po'y nahatag sa amo nga NUP kay ang recruitment pud sa NUP dili pud na ingon nga dali-dali, no? So kung unsay abi since bago pa pud siya, so wala joy po'y nakalatag or naka butang assign ga NUP sa amo. So kana pa amo ang number of personnel. I see. Sa imong paglingkod, no, isip station commander, kumusta ang peace and order situation base no sa inyong assessment? So since pag activate sa Station 6, which is ako ang first po jud nga nahimo ang officer in charge, based sa ato ang peace and order, wala na jud pud siya kagubot sa mansa ni adto kay as we all know nga ang kana nga areas coverage namo so una is init na siya sa ano no MPA ano na siya sa una CTG infiltrated nga barang ang some of the barangays especially katong naa sa sudlunon to sa bukid. So far sa since paglingkod nako wala na mi mga CTG atrocities nga nahitabo, so peaceful na jud ang amo ang area of responsibility. Wala ba'y na-monitor ninyo karon ma'am nga naapay mga extracurricular activities kining atong mga friendly forces ba ni diha sa imong area kay as you mentioned earlier kana nga mga area diha kaniadto no, that is true nga nagyud sila galihok where in fact before pa ng Station 6 napagani po ito ilang gihimo nga pag-atake anangay kuan diha no manukan no gisulod pag yun na unya naapay mga series of encounter nga nahitabo. Wala na tayo na monitor kay padayon man pud ang ato ang coordination with our friendly forces ato ang mga AFP nga naa-assign diha. So far wala na jud pud tayo na monitor. Nya padayon pud ang ato ang coordination sa barangay, sa ato ang mga tanod, sa ato ang mga BINs. So far wala jud pud tayo na monitor na since pag-activate sa Station 6. Para magtuloy-tuloy na no nga mawala ning ilang presensya diha nga dapita. Doon na ba'y mga programa nga gihimo ang atong PNP aron pod pagsiguro no nga di na sila maka-establish pagbalik. Nabay mga programa nato ani nga mga barangay nga naa ato ga PNP kay kung atong lantaw no ang mga panghitabo karon labi na dito sa kauluhan mura ra bag ang ilang penetration karon ilang mga pamagis recruitment murag balik sila ngadto sa atong mga batan-on. No, mao ilang gi pang agni karon kay kung atong lantawon tong mga encounter panghitabo sa ubang area, mga batan-on no ang appeal sa maong mga encounter. So far sir as to the programs padayon man ang ato ang ginahimo no nga naman jud tay mga pulis sa barangay. Sa kada barangay na jud tay designated nga pulis sa barangay which is maupod na sila ang mo coordinate, maupod na mo paabot kung unsay mga problema sa barangay. In fact, last week nag-conduct mi og programa to siya sa BCMFC. Nag-conduct dito og BCMFC on wheels, no? So nagpaabot pud sila dito og kaning dental extraction, ilahang operation tuli, yan ang hatag pud ta og nanghatag pud ang BCMFC in coordination pud sa ilahang mga stakeholders, nanghatag og mga seedlings no og mga fruit seedlings para ma-sustain pud no matanog to siya, ma-sustain nila ang ilahang livelihood. Nya napud sila mga food packs nga gipanghatag og nagpaabot pod og napud toy appeal ang kaning katong wala ganin na rehistro sa late registration. So tuwa po dito ang taga PSA aron po to nag-apod-apod sa mga narehistro na nga mga kaning mga personality nga naa dito sa Barangay Tagkiling no sakop sa Antikala. I see. Nahisgutan nimo Captain Miguelias ma'am no kining pulis sa barangay. So unsa ka lig-on ang atong mga mga force multiplier
sa imong area. Kaya mention earlier, murag kini sila ang mga mag-una, no? Kung doon ay mga panghitabo, kay naamang yun sila sa ilaga barangay. So na-mention pud mo nimo ganiha Sir Reyno nga katong which is ang recruitment, no, murag nagsugod jud, dili siya murag nagsugod jud sa mga kabatanunan. So naapod mi launch karon, ginasugdan na pud nato ang neighborhood police, no, ang target ana is mga kabatanunan, especially ang mahimong focal person ang ilahang SK chairman or SK chairperson sa kada barangay. So kana sila himuon na pud na sila nga mga active nga members aron kung unsay mga kalihukan sa barangay, which is ang kabatanunan man jud ang kaning mauna nato og lihok, especially ang mga SK, no, kay sila man ang matud pa sila man jud ang ato ang future leaders. So nag-launch na siya last May 6, no, sa kada intero mga barangay. So gi-organize na pod, gisugdan na pod na siya organize ang ato ang mga kabatanunan in coordination pod sa mga SK chairperson. I see. So kining atong mga barangay tanod, unsa po ni sila kaaktibo, ma'am? So first sir, sa amo ang area sa mga barangays kay every night na jud tay night patrolling. So together with the tanods jud na sila, no. So ato pug i-appeal na sila during night patrolling, ginauban jud na sila aron pod nga mas sila magud ang naka suwito sa area kung asa dapit tong mga crime prone areas nga mahitabo kon sa to. So ginauban jud na sila ang mga tanod sa kada barangay kung asa mag-roving ang ato ang pulis. So coordinated na sila pirmi from time to time ang ato ang mga duty nga PNP kada gabi is gadto jud na sila sa tanod, coordinate jud na sila. Kining barangay, no, mga barangay nga naakusog kaniadto ang kalihukan, no, sa PICAS grupo. Naa pa ba po ni gitawag nato nga kini ang RPSB para masiguro gyud nga ma-monitor o dili na makabinta pa, no, kining mao nga grupo nga mo recruit na pod og mga lingla, no, atos mga kaigsunan nato, labi pa kay ang kasagari ani nila madali-dali katotong mga kaigsunan nga tan-aw nila dali ra bitaw malingla kining atong mga kaigsunang luman nga makigbatok sa atong gobyerno, Ma'am Darlene. Yes sir, ang ato ang RPSB, actually ang RPSB nga nagunit sa atong Antikala og Pianing is ang BCMFC. So naapa sa ilaha ang RPSB na nila, no, sila pa ang naggunit anak karon nga RPSB. So naa sila didto from time to time nag-coordinate yun na sila sa barangay kung unsay mga kalihukan didto, mo na siya nga kung unsay mga need nila didto sa kanang ilahang area of responsibility sa RPSB is ginahimuan og programa aron nga maabot bitaw jud sila dito sir kay since layo man pud to sila unya accessible na pud karon ang ato ang area. So from time to time ginabisitahan pud na sila. Bisag sa among kabahin sa PNP, ginaabot pud na namo dito og kaning roving, no, sa daytime ang barangay Antikala o barangay Pianing to the point nga maabot na pud mig Tagkiling og dito sa Sinaka. So medyo layo-layo na jud to siya pero maabot na jud siya sa ato ang pulis. So wa nay problema sa dalan, accessible na kayo. Yes sir, yes sir. So mo ni usas mga bintaha karon, no, kung itandi nato kaniadto nga adi sir makaabot ang atong puwersa ang ito as PICAS, to as PICAS bungtod. Aliso na kita pero sa kahimtang karon, no, pag-improve sa atong mga tuman ani mga farm to market roads, so dako siyang tabang. Yes, By the way, tuod ma'am, no, sa sitwasyon sab nato karon, murag mibalik pud pagsiaw kining problema sa drugas. Kumusta nimong area? Kung hisgutan po nato ang kampanya batok ani niya. So kana sir,
dili kay medyo nibalik jud pod sir no. So dili jud nato malilo nga wala jud na siya sa among area, naa na siya. So far sa amo ang pag activate unya dugay-dugay sad mi naka-operate bahin ana sir, considering sir nga ang amo ang mga personnel is dili pa siya deputized nga mag-operate. Yes sir, kay pag mag-operate drug sir is deputized dapat sa PDEA. So, motong wala pa mi kay nag-operate ato nga time until nga na-deputize. So far, may mga operations nga conducted. So, nami naka-bypass nami og ka-upat. Nya nakadakop na po og amo ang mga person under police custody is kasagaran drug-related yun siya. Kining mga gipang operasyonan ninyo, Ma'am Darlene, nga mga personalidad sa inyong pag-trace ani, mga dati na ba ni nga na-involve aning problema kay sa ato po monitoring soban ay katong mga nanurinder murag nibalik mo po hinoon? Yes sir, sa among nadakpan sir is some of naami nadakpan sir nga nibalik na jud siya. No, naapad gani mi isa pud nga na aresto to siya kay surrender siya unya na gikan nagparole siya sir ba, so wala na siya nakabalik dito sa iyahang dapat nga reporta niya monthly. So kay ang first day ay ato nga pagka-report niya apan na-release na siya is positive siya. So gi-monitor hangtod nga di na jud siya mo report, so gi-operation na pud nadakop na pud siya balik na pud siya kapriso. Pastila. Oo. So, unsay mga programa, kampanya nga gihimo ninyo, Ma'am Darlene, aron gyud nga mapalapdan pa nato ang awareness, no, labi na ngadto sa atong mga kabatanunan kung unsa ka peligroso o unsa ka dako, no, ang kahatag nga kadaot aning drugas diha sa atong katilingban, even no, ngadto sa atong mga kabatanunan nga posibleng mamahimong biktima ani niya. So nakahimo na Mr. og drug symposium sa isa ka barangay in coordination sa ato ang barangay SK nga chairman. Naghimo nami kay ang target man gud nato is kabatanunan, which is ang target pod sa kaning mga droga mga batanon kay dali lang man gud malaylo. So naaming mga programa ana sir nga gina-coordinate, which is nahimo na namo ang isa sa Los Angeles og sa barangay Cabcabon, naka-drug symposium na ta dito sir, to include kaning CTG nga recruitment, no? CTG kay dili lang pod ang makabat-danunan, dili lang man kaingon nga sa droga lang sila dali malaylo, pwede pod sa recruitment sa pikas nga sa ato ang mga pikas walhong grupo. So kana sir padayon gihapon amo ang kaning gihimo nga ga-organize mi og asa mi next nga makahimo aning drug symposium nato. I see. Sa paghimo ninyo, no, ani nga mga programa o kampanya, Ma'am Darlene, o sa may mga challenges, no, nga nakita ninyo aron mamahimong consistent, no, ang iyang pag-implementar. Yes sir, no, bisag asam siguro ang programa namo sir is naaman jud ni ato ang challenge, no, sa financial kay once na mo-conduct ana di man na pwede nga libre-librehon ra nato, no. Kay siyempre dako man jud og kaning kabahin ang financial nga aspeto. So kana amo ang challenge, pero since nga dili pod mi financially pa karon sa pagkakaron amo nang ginapangitaag paagi, no, in coordination sa barangay kay kaning ang SK magod is naabot na sila budget sa ilaha. So mo coordinate lang mi kung unsa-unsang paagi nga mag-meet halfway mi as to the financial nga aspeto sa maong pagpahimo sa maong programa. So tanan na agyo matawag nato nga win-win solution. Yes sir. I see. Gawa sa droga, Mama Darlene, no, usap po sa atong na matikdan, labi na po siguro, nining kalisod po sa atong panahon karon kining insidentes mga kawat-kawat. Yes, sir. Kumusta ni ma'am sa imong area? Na ba po yung mga cases ngayon ani niya?
So first sir namin na file nga case anang kawat-kawat sa lubi no. Lubi ba yun? Yes sir, mao jud ay kasagaran nga reklamo namo didto. So naka-file nami og isa ka case ana no kay daghan man mo reklamo sir pero pag abot na gani sa filing of case wala na mo witness tungod kay mahadlok ingana. So kana sir nga problema na brought out naman na nato during sa pagkandak nato og Barangay Peace and Order Council meeting so BIPOC no. So naka-initiate nami ana sir og isa katong sa Barangay Sumilihon nga ang gihimo which is gi-present ko na siya sa tanan nga barangay chairman. Ang gihimo sa Barangay Sumilihon is gipatawag ang mga tang-iya mismo sa lubi og ang mga mupalitay og lubi. So pagpasabot nga kung ikaw ang tang-iya sa lubi kung na og ang kaning malitay og lubi mga jud ka og certification sa barangay. Kana siya is legitimate na siya nga ibaligya no kay ang gihimo manggod sa Barangay Sumilihon ako lang ning example ang Barangay Sumilihon kay sila man jud nag-first nagpa-implement ani si kapitan. So pag makita niya nga naay isakay og kanang tricycle or mga bawbaw nga mga tagduha tulo ka sako nga lubi pasabot ana is dili na siya kanang legit nga ibaligya. So pangayuan na niya og authorization kung kinsa asa nagikan nga lubi. So naa siya naka-hold siya og mga tulo to siya ka baligyaanan no so supposedly ang isa podo siya sa tagiya. So pag pangutana sa iya asa imong gi-authorize baka magbaligya ani ingon siya oo. Pag kontak karon sa tagiya wala di ay kay siya ra joy authorized nga mobaligya sa iyahang kopra. So gi-hold to siya nya gingna ni kapitan nga kung makakuha na ka og certification balik dire kay i-release na kun imuhang lubi. So wala naman ibalik pasabot is dili jud to siya kinawat jud to siya nga mga lubi. So ingana among ginapahimo karon sa mga barangays gi-adapt na pod sa ubang mga barangays nga ang mamaligya ay dili na basta-basta mo palit kung walay certification. Oo. So ginaminsan nimo ma'am no nga ang uban concern igo lang mo reklamo nya dili na padayon kay tungod sa kabalaka no so do na ba pud mo mga lakang himo ani aron kadtong yung magsilbing witness ug magreklamo iya yung ipurso no aron nga mahatagan pud ba og justice ang gihimo ngadto nila o nya madisiplina pud ning mga tawo nga manghilabot sa butang nga dili ilaha. Oo. Yes sir, no naamon jud no amo man gi-encourage nga kinahanglan mo report jud mo unya naamo yung mga cases biday sir nga ang mo adto lang dai sa office is kana bitaw ilaha lang say tawag ana kanang tinugyan say na sinaligan which is dili ko siya pwede caretaker lang sila no kay kung mo file gani tag case is katud yung tagiya. Oo. So kanang bahin sa mga witnesses naamagoy mga previous daw nga case no nga mahadlok sila kay sila balikan so atong ipaabot nga kung dili man gud na ninyo i-report dili ninyo i-porsigido no or kaisog nga mo report or mag-witness so magkana siya nga senaryo magbalik-balik no kay maingon ay dili man dai hadlok man dai sila so atong ato pong gipasaligan nga kung mo file ang case so dili man pud na sa ingon nga pasagdan ra no ato jud mag-i-monitor sila so mao na to sir nga natay isa nga na-file nga case ato. I see. Isip acting no nga station commander o pinakauna po no nga nabutang diha sa station 6 unsa pay dugang nga mga programa o plano nga gusto nimo mapatuman ilalom sa imong liderato Captain Miguelias ma'am. Yes sir, padayon man gihapon ta sa ato ang kung unsay ginababa sa higher headquarters nato no nga pagpatuman sa mga balaod especially karon sir natay gina-specify jud ni or ginahatagan jud og dakong pagtagad ang ato ang safer cities no so kaning drinking in public unya kaning mga magsuroy-suroy nga way mga sanina half naked unya kaning curfew sa mga kabatan-unan kay ang kabatan-unan mao magoy pag mao majoy vulnerable na to nga mga kaning
personalidad sa komunidad. Unya katupong mga traffic violation, no, citation. So ato nang gipatuman kung unsay mga ordinansa sa city kibaba na sa amo karon para pod sa ato ang programa nga Safer Cities. So padayon gihapon ta sa kung unsay mga mando or mga mandatos nga ginadaon sa ato, padayon nato gipatuman especially kaning mga pagpanakop, no, ang violation sa ato ang mga Republic Acts. So padayon nato na siya unya continuous pod mi nag-coordinate sa barangay kay barangay unya kung mga barangay tanods which is sila magud ang frontline sa ilang barangay. So continuous ato ang coordination og support kung unsa ilang mga programa at the same time kung naatay programa pod support pod sila sa atoa. Oo. Kining pagpatuman sa mga ordinansa way exemption ni Ma'am Darlene kini magukasukan bi init ra ba tong panahon karon unya kining atong mga mag-uma basig alaan ba nga oy ukasukas bari atuwa dito gikan pas uma. Dili sir na po tay consideration siguro. Tanawon po nato ang sitwasyon. Kaya na may uban po ga maghukas-hukas kanang labor, laborer. So naay mga panahon anang maghukas na sila kay gatrabaho. So ato pong tanawon ang sitwasyon. Kung maghukas-hukas ra nga nag lakaw-lakaw sa dalan nga wala yan kana siya, part na siya sa ato ang mga ordinansa nga ato pwede sila natong dakom. Tapos say mga tanawon po nato as isip nga mo'y tigpa tuman sa balaod, ato pong tanawon kung naputay consideration kay halimbawa mao ganitong niabot sa point bitaw nga kana kunong daplin sa dagat maghukas, natural man jud nga maghukas no kay mga ligo man na. So naputay mga kumbaga na exemption po karon. I see. Common Ma'am Darlene no kini mag-inom-inom bitaw daplin sa dalan. Labi na kini mga batan-o nato karon even no kato mga mature, doon na ba'y kampanya na naputupunan ni Daan gihimo ang atos barangay para ma-aware ni sila kay basi mo ingon ni sila wa sila kasayon ba? Yes sir, during sa mga meetings namo dialogue with the barangays amo na silang ipa-inform bahin ani no kay basig wala pod kaabot pa sa ilaha or dili pod sila aware or aware na pero dili wala lang jud pod ingon nga gipa strictly implement no. So amo ni silang during sa mga dialogue namo sa barangay council amo gipaabot yun kung unsa tong mga balaod nga ginapatuman namo karon para sila mismo aware na pod sila nga sa ilahang kabahin mapahibalo na pod ni sila sa ilahang mga constituents. I see. In case of emergency, unsa nga numero aga pwede matawagan sa atong mga kaigsunan nga ilalom Police Captain Darlene Migulias ma'am no sa Police Station number 6. So naami hotline no in case of naamoy mga gusto ipaabot or gusto responde or unsa mga police nga response or police nga services ang inyong ipapangutana amo ang hotline number 0964-132-4263. So mao na siya ang amo ang hotline number which is naghatag pud biya na nagdikit pud mi sa kada barangay. Unya naapod sa ato ang area sa Tagibo naman pud tay ano dito katong agap. Natay agap. Naman to'y QR code dito. So kung namoy mga reklamo, inyo ratong i-scan ang agap nga QR code. So pwede na to siya dito magsulod kung asa para in case kung asa nga area ano na siya nana dito. Okay sir. I see. So lastly ma'am, sa pay mga dugang pag-awhag na to pahimang no ngadto sa atong mga tigpaminawan labi na gyud no sa mga barangay nga sakop sa imong area of responsibility. So, padayon mi nga nag-awhag ang Butuan City Police Station 6 nga magtinabangay ta aron mahapsay ang ato ang palibot. Kabalo naman mo kay kada gabi nagsige roving ang ato ang mga PNP. So nagpatuman na ta sa ato ang city ordinance kanang drinking in public, unya smoking pod in public, which is isa po na sa amo ang mga ginapatuman. Unya kaning mga curfew of minors no pag alas 10 na gani inyong mga anak hipusan na jud pod no kay kana siya amo jud nang i-profile no kay dili man pod na sakto nga ang
alas 10 na sa gabi ang mga anak suroy-suroy pa. So sa mga inahan, sa mga ginikanan, kanunay ninyong i-monitor inyong mga anak aron pod nga maiwas no sa mga krimen nga posibleng mahitabo. Then naapabod tay especially kaning ato ang mga traffic no, sa ato ang mga naminaw bisan pagdili lumulupyo sa 9 barangays nga sakop sa Station 6, among padayon pagpahimangno ang pag-amping kanunay sa kalsada, especially na kay among kalsada straight jud siya no, so magminor-minor pud siguro ta kay naapod mi murag mao pud na isa namo ka concern Sir Ray kay sa taas bang kaso diha ma'am sa vehicular? Oo, naita nya mga fatal ra ba no kay pila na ka traffic accident diha ang patay jud ang victim og ang nagbangga. So padayon ta nagpahimang no ana no kay in coordination pud sa barangay amo pud ning himuan og unsay solusyon ani kay nakita man pud gud nato nga kulang pa pud tag mga signages. So kung na gani mga kaning signs bitaw nga pedestrian crossing, so maghinay-hinay jud ta no, labi na sa ngit-ngit nga bahin sa kalsada o sa kanang mga curve portion kay mao nay kasagaran jud nga cause sa mga traffic incident. So padayon nato na ginapaabot sa atong mga ato ang mga travelers nga mag-agi ning kalsada nga kung in case pod nga bation o katulugon magpahuwaysa or mangapi or something nga makapawala bitaw sa imong katulugon. I see. So with that note, daghan kayong salamat Police Captain Darlene Migulias ma'am no, sa paghatag nimo og time nga amo ka makauban karong buntaga dinhi sa Bombo Radio og ato pumapaabot no ngadto sa atong mga tigpaminawan, atong mga avid listeners o viewers ang mga programa no mga kalampusan nga napatuman sa buhatan sa Butuan City Police Station number 6. So, Sir Ray, salamat kay sa higayon nga diin kami nakapaabot sa amo ang mga programa or amo ang mga kaning activities nga nahimo sa Butuan City Police Station 6 o salamat pod sa paghatag og higayon no aron na kanimanggong Facebook isa pod ni sa ato ang madali-dali no madali-dali ang pagpalapnag sa mga information. So naapod mi Facebook page, so ano na lang pod no, follow na lang pod ninyo ang Butuan City Police Station 6 na Facebook page o na din niyo makita diha unsay mga activities, unsay mga accomplishments nga nahimo na sa Police Station 6. So daghang salamat og once again maayong buntag kanatong tanan. Inyong nabati mga igsoon ang atong pakiguban kag Police Captain Darlene Migulias ag atong station commander no sa Butuan City Police Station number 6. Alas 9